Ulit, tingnan natin kung sitwasyon mo to at kung para sa'yo ba itong mensahe na to, okay? Kung hindi, huwag mo nang ipilit dahil tayo ay collective reading. Kung gusto ng personal reading, i-PM lang ako. Hindi ako mag-PM sa inyo o magko-comment sa inyo na i-PM ako. Okay? So, right now, nasa Divine Masculine energy ka kahit anong gender mo. Okay. I think because to sa family mo. Hindi ko sasabihin na hindi ka na kasing lambot noon. Okay? Pero I think pinaglalaban mo na yung bagay na gusto mo dahil tingin mo ito yung tama. Okay? Kasi ang divine energy, lahat tayo may divine sa feminine saka masculine energy. Divine feminine, siya yung nurturing. Alam mo yung pamilya nagsasakripisyo. Okay? Ang masculine naman ng protector. At ang tingin ko, ikaw pinoprotektahan mo yung sarili mo at may sarili ka ng desisyon. Okay? Parang tingin mo, it's time na mag-step up ka. Yun yung nararamdaman ko sa energy mo. At may bagay ka rin na chinecheck sa online, okay? Sinesearch ng mga tanong para masagot yung mga tanong mo, okay? So, yep. Kung alam mo na to, hindi ito sitwasyon mo, hindi itong reading para sa'yo. Tingnan ko ito, stay ka lang. So, ano nga ba ang sinesearch ng aking collective sa online? Please start angels. Ano sinesearch? Thank you so much. Okay. 3 cards. 2 major arcanas. And yung pinaka energy is nagmumula is arcana din. Okay? So, ito ay isang malaking pagbabago sa buhay mo. It's about a decision about sa love. Kung hindi man ito sa love partnership or okay. Naririnig ko, Gemini might be resonate, Libra, Scorpio, water signs. Okay? So, naririnig ko, alam mo na pagka number 6 might be resonate, alam mo na 11 might be resonate. So, tingin ko madaming hadlang bago ka makapag-decide, no? Pero I think alam mo na yung gusto mo. At yun is one brand new beginning of love. Okay? May dati kang hindi piniling landas. So, para i-general reading lang natin to. Pero, I'm not sure kung ilalagay sa general reading or love reading to. Pero may dati kang hindi piniling landas. Na gusto mong bigyan ng justice. Dahil, hindi mo malaman kung bakit yung mga bagay na in-establish mo is hindi mo pinapahalagahan. I mean, may mga bagay na na-crumble down, pero may mga na-establish ka doon na, sabihin natin materials, cellphone, something like that, mga ganon. Pero hindi ka masaya. Okay, may pera ka, pero hindi ka masaya. Hindi mo tinitingnan yung mga bagay na bumabaksak sa ngayon. Yung mga na-establish mo, ang tinitingnan mo is yung bagay na hindi mo pinili na path. Okay? So, ang sinesearch mo is paano ka makakapagbigay ng justice sa destiny na hindi mo pinili dahil gusto mo magkaroon ng brand new beginning about love or love mo sa sarili mo. So, ilalagay na lang din natin to sa love reading. Kasi gusto mo maging masaya. Okay? So, tinitingnan mo kung tama ba to na pipiliin ko, landas o tao. Tama ba to? Ito na ba to? Siya na ba talaga to? For real ba to? Something like that. So, sabihin natin, hindi mo pinili yung taong to or yung landas na to before kasi parang may pinili ka ng mga bagay
na tingin mo makakapag-establish ng sarili mo. Okay? Pinili mo yung sarili mong kaligayahan in a logical way. Hindi yung emotional fulfillment. Lahat naman tayo namimili ng logical, no? Kasi hindi natin maintindihan yung emotion lalo na kung unhealed tayo. Hindi natin naiisip bakit ganito o bakit ganyan. Kaya kino-question mo ngayon kung bakit okay naman ako financially. May tao naman nagmamahal sa akin, may mga taong may gusto sa akin. Bakit hindi pa rin ako masaya at bakit tinitingnan ko pa rin yung bagay na hindi ko pinili? Kasi yun talaga ang emotional fulfillment mo. Iba kasi yung fulfillment in material. Okay? So, yep. Tingnan naman natin ang payo ng guides mo sa'yo. Para sa akin, kung tatanungin mo ko, sarili mong desisyon yan, ikaw ang dapat makakaalam kung saan ka sasaya. Pero tingin ko, in a logical way, hindi ka naman malulungkot sa kinatatayuan mo kung masaya ka talaga sa mga na-establish mo o yung mga natirang establish mo. Okay? Pero ang maganda doon kasi hinahayaan mo na mag-crumble down yung mga bagay na dati pilit mo inaayos. Okay? Halimbawa na lang, hindi naman lahat third party, family mo, na ganito, okay, sige, hindi na talaga magkakaayos. But it doesn't mean na may galit ka. Parang, hindi ko na burden yan. Okay? Hindi ka na load yan. Load na nila yan. Kung baka makaresonate ka na parang ganito, no? Ramdam mo yun, yung may mga bagay kondisyon pa na sarili mong problema na dapat mong pagdesisyonan, ramdam mo yung may problema sila, probably you're an empath too, pero ang lagi mo na sinasabi sa sarili mo is, hindi ko na problema ang problema nila, kailangan na nilang solusyonan. Kung gagawa ako ng desisyon para sa sarili ko, ibig sabihin nun, kung ano man ang maging reaction nila is problema na nila. Hindi ko na problema yon, okay? So, yeah, yan nga. Yung mga bagay na Scorpio might be resonate. Alam naman na natin yung death card, okay? Yun ang nakikita ko. Hinahayaan mo na bumaksak yung mga stability na alam mong to begin with, matagal mo na dapat binitawan. Hindi mo na siya pinipix. 52 or 7 might be resonate, 5 might be resonate, which is changes. Kailangan mo lang kumatok sa pinto at sundin yung rules towards your happiness. Kung ano man yung rules na yun. Okay? Kung ano man yung rules na ginawa mo sa buhay mo para sa pagbabago. Number 2 or 20 might be resonate. So, may alam mo na yung mga knowledge mo about dito. Kasi sabi mo nga sa sarili mo, at naramdam ko na natutunan mo na nga. Pinoprotektahan mo na yung mga desisyon mo sa buhay. Mas, alam mo yun, mas nararamdaman mo yung apoy sa pagkatao mo. Hindi para liyaban sila, kundi para mag-apoy yung passion mo at yun ang sundin mo kung ano yung magpapaligaya sa'yo. So, maraming tao na gustong pabaksakin ka, hindi mo makuha yung para sa'yo dahil naiiba ka. Okay? Naiiba ka sa lahat. Number 7 or 34 might be resonate. Sobrang 7. Okay? Naiiba ka sa lahat. At ayaw nila dahil gusto nila hilahin ka pababa. Ayaw nila maiwanan mo sila. Dapat lahat kayo iisa lang. Okay? Parang ganon. So, yeah. Sana nakatulong to sa'yo, collective. At always remember na make a better choice kung saan ka magiging masaya. At proud ako na ngayon, hindi mo na iniisip yung mararamdaman ng iba dahil ang mahalaga is yung nararamdaman mo. Okay? Valid ka dito sa mundo. So, yep. Bye!